Kala mo ba okay lang mag-ukay? Welcome to Kala Chika, where we have chicas with facts. And data. Today, we will be debunking your akalas and misconceptions about ukay-ukay. 50, 20 o di kaya 10 pisong damit. Patok na patok talaga ang ukay-ukay sa bansa, lalo na sa mga kabataan. Ngunit, alam ba ng mga consumer at retailer na hindi legal ang pagbebenta ng mga ito? Isa ang Pilipinas sa mga malalaking importer ng used clothing sa mundo, o kung tawagin sa merkado ay ukay-ukay. Ayon sa Observatory of Economic Complexity o OEC, noong 2021, nag-angkat ng Pilipinas ng halagang 6.5 billion pesos na mga ukay-ukay. Karamihan ng mga ito ay mula sa China, South Korea, Pakistan, Japan at United States. Noon ding 2021 ay naging 13th largest importer of used clothing ang Pilipinas sa buong mundo. Ngunit, alam ba ng mga consumer at retailer na hindi legal ang pagbebenta ng mga ito? Nais sa batas ang Republic Act 4653 noong June 17, 1966. Pinagbawal nito ang pag-aangkat at pagbebenta ng mga ukay-ukay sa buong bansa. So, alam niyo po ba yung Republic Act 4653? Yung particular na law, hindi ko actually alam. Pero parang sa groups kasi ng ukayan, merong mga ganyan na parang dinidiscuss na bawal yung ganito, bawal yung mga, kumbaga bawal yung ukay stuff, ganyan. Pero yung particular na name ng law, hindi ko talaga alam. So, sa tingin niyo po, paano naapektuhan ng batas yung ukay-ukay business niyo? Siyempre, yung isa, yung supplies namin, magiging difficult. Tapos, siyempre, yung possibility na pagpo-close down ng business namin kung wala naman kami maibibenta, ganyan. Tapos, siguro, mas yung concern yung mas mga malalaking ukayan kasi siyempre, mas prone sila na, kumbaga, do illegal stuff, 'di ba? Kasi, yung restricted yung pagpasok alam mo naman dito sa Pilipinas, they will still find a way how to make that goods enter. So, syempre, mas mahirap yon para sa amin. Lalo na sa amin na very small lang naman na ukay business. So, we're just relying to small supplies, ganyan. So, mas mahirap sa amin kasi mas magmamahal yan for sure. Kasi some big ukay stores, some suppliers, magte-take advantage sila dun sa ganong kalagayan, ganong condition. So, yun. So, ano po sa tingin nyo ang pwedeng maging action ng government tungkol sa batas na ito? Kung sa akin, sana illegalize na lang nila kasi in the first place, for the longest time, it's existing naman na sa bansa. Bata pa lang ako, I'm 30 years old, 33 years old na, meron ng ukay store. So parang, sana naman, tulong na rin sa mga businessmen, sa mga entrepreneurs, di sana illegalize na lang nila yung ukay stores. Kasi malaking tulong din siya sa economy Di ba? Yung pagbebenta ng mga pre-love stuff, ganyan. So yun, sana illegalize na lang ng bansa. Aware ka ba sa Republic Act 4653? Hindi po. Sa tingin mo, paano makakaapekto yung batas sa mga consumer ng ukay-ukay? Una po siguro is kung strictly implemented siya, doon yung unang manifestation ng effects niya sa consumers. Kasi kung ipagbabawal yung mga ukay-ukay, una, syempre mawawalan sila ng access to affordable clothing na of quality naman. Tapos sa pangalawang implication nun siguro is doon sa business owners, mawawalan sila ng kabuhayan. Mahalaga talaga na may revisit and ma-amend yung mga batas kagaya ng RA 4653. Yes, especially kung naapektuhan nito ang Pinoy retailers and consumers. And that's our factual chika about your akalas and misconceptions on ukay-ukay. This is Kala Chika. See you next time for another Chika with facts And data.